Ay eto na nga ho mga ka-province, ang inaabangan ninyong siroy ay luto na ho, kaya laang ay ubos na. Nagtiba na nga ho kami diyan ni Papa ng saging na saba. Tagain ko nga daw ho aring katawan at sasambutin daw ho niya yung saging. Ayan at ang lalaki nga ho na ring mga saging na tiniba namin. Yan ang bigat ho pati. Maya-maya ho ay iniabot sa akin ni Papa aring saging na maliliit at ito daw ho pala ang gagamitin sa pagsiroy. Ako'y niluluko na ring manong pidoy ninyo ah. Ay kung yayan ako'y nakurot ko na. Charot. Pahinugin daw ho kasi yung tiniba naming yun. Kaya itinabi nila ang ho muna ni Papa. Inabyad na nga ho namin ni Papa Pidoy ko aring mga saging. Siya ho ang nagbabalat at ako naman ho ang naggagayat-gayat. Ay obvious naman ho ay ano. Naisip nga ho pala namin magluto ng siroy ngayon dahil yung mga nagre-request nga ho ay pagbibigyan ho natin at baka maglupasay pag hindi na pagbigyan. Pagkatapos ho naming magbalat at maggayat ay nagkayod na ho agad si Papa ng niyog. Ay ako ho ay taga-cheerlaang dyan. Ay napakabait. Maya-maya ho ay hinugasan ko na ho aring saging. May di pa cheer-cheer pang nalalaman na hindi pa pala hugas aring saging. Ay ako yata ang makukurot. At pagkatapos hong maggata ni Papa, ay isinalin ko na rin ho kaagad din sa kawali. Inasikaso na rin ho pala ni Papa aring kanyang mahiwagang kalan. At nung asbok na ho yung apoy ay isinalang na huya ang kawali na may saging, na may gata. Inisa-isa. Iniwan ho muna ako dyan ni Papa at siya daw ho ay magtatabas muna sa bundok. Bali tinitigan ko lang ang huyaan hanggang sa kumulo. Charot. At sa wakas ay kumulo na nga ho. Naglagay na ho tayo dyan ng asukal. Tapos ay nilagyan ko rin ho ng kaunting asin. At gusto ko ho ay medyo may nalalasahan akong alat. Ay kayo ho baga mga ka-province, naglalagay ho baga kayo ng asin pagka kayo nagluluto ng ganeri. Bilin nga ho pala ni Papa ay dalhan ko daw ho siya nito sa bundok. Maya-maya ho ay tinikman ko na. Abay sa sobrang sarap ho ay hindi ko na tinitigilan ng katitikim ay. Nakailang balik pa ho ako niyan, mga 10 times, charot. Nung maluto na nga ho ay eto at nagbukod na ho ako ng kakainin namin sa bundok. Sasabayan na ho namin si Papa na magmerienda doon. Pagkatapos ho ay lumakad na rin kami kaagad. At dahil labas na ho sa school aring mga bata, itong aking pamangkin, anak at kapatid ay isinama na rin ho namin. Naabutan ho namin si Papa na nagtatabas at niyaya na nga ho muna naming magmerienda. Inusuwangan na nga ho ako dyan ni Papa sa dala ko at humanap laang ho kami ng maganda-gandang mapupwestuhan. Medyo umaambon ho kaya yung mga chikiting ay mga nakapayong. Nang makahanap ho kami ng pwesto ay pinagsando ko na nga ho isa-isa at nang makapagmerienda na bago pa uminit ang ulo ko, charot. Nagbaon nga rin po ako ng kape at masarap po ang i-partner sa siroy. At sa wakas ay kakain na nga ho tayo. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw, kain po tayo. Sa sobrang presko nga ho din sa bundok ay lalong napasarap ang aming pagmemerienda. Abay parang hindi ho ako nabubusog sa sobrang linamnam nitong siroy na niluto namin ay. Ang tawag nga ho pala nito sa lugar ni Papa sa Bicol ay pinakro. Banggitin ko daw ho sa vlog ay kakoy sige po at baka magtampururot pag hindi binanggit. Bago nga ho kami umalis ay nagyaya ho muna aring mga bata na pumunta din sa ibabaw ng bundok at mas nakaka-relax nga naman ho ang ambience dito. Kasama ho are sa lupang pinapaalagaan kay Papa. Marami na rin ho siyang naitanim dito na niyog. Pangarap nga rin ho namin ni Papa na sana magkaroon din kami ng sarili naming lupa. Kakoy kung kalooban naman ng Panginoon ay mangyayari yun sa tamang panahon. Basta unahin lang ang paglilingkod sa Kanya, sabayan ng pagsisikap at syempre, keep on praying ika nga. Siya hanggang dito na lang po muna at ako'y kakain pa uli ng siroy.